Bago pa mauso noon ang internet at YouTube, kung nais mong makuha o makopya ang recipe sa isang cooking show, kailangan mong maghanda ng iyong ballpen at papel upang maisulat ang lahat ng sasabihin ng nagluluto sa telebisyon, o maaari din naman na magpadala ka noon ng sulat sa mismong TV channel kung saan mo napanood ang cooking show upang hingi ng eksaktong recipe. Pero good luck na lang sa'yo dahil kadalasan, hindi din naman sumasagot sa mga liham ang mga producers ng show noon. Para maisulat mo ang buong recipe, kailangan ay mabilis ang iyong kamay at maayos mo itong maisusulat, lalo na ang sukat ng mga panimpla at pampalasa na ilalagay sa iyong gagayahing lulutuin. Napaka-imposible din naman kasi na mamemorya mo ang bawat sukat ng sangkap na siguradong maya-maya lamang ay limot mo na din. Kung natatandaan nyo ang nakaraan ko ng video na i-feature na natin ang babaeng Chinese na ito na gumigising sa ating umaga noon, lalo na sa mga batang 90s. Siya ay si Fu Peimei. Kung isa kang batang 80s o 90s, malamang inaabutan mo pa ang kanyang show noon sa RPN 9 tuwing linggo ng umaga. Sa kanyang show na ito ay binabahagi niya ang kanyang mga nalalaman tungkol sa pagluluto at mga putahe sa pinakamabilis na paraan. Kaya malamang ay matatandaan nyo din na wala siyang tigil sa kakasalita noon habang nagluluto, kasabay ng pagwasiwas ng kanyang sandok at paglipad ng mga asin at kung ano-ano pang mga rekado sa kanyang niluluto. Marami noon sa mga Pilipino ang humanga sa kanya at ang ilan ay tiyak na ginaya pa nga ang paraan ng kanyang pagluluto. Mula taong 1962 hanggang taong 2002 o nasa 40 taon ng pagiging host at cook ni Fu, mas naging bihasa siya sa kanyang naging propesyon na hindi niya sukat akalaing magpapasikat pala sa kanya. Mula sa hindi marunong humawak ng kutsilyo at hindi alam ang pagkakaiba ng lasa ng tipikal na luya at ng turmeric, hanggang sa maging private teacher at umabot na ng makilala sa buong mundo dahil sa husay niya sa pagluluto. Dahil sa kanyang mga cooking programs na ipinalabas sa iba't ibang panig ng mundo, nakapagluto siya ng hindi bababa sa 4,000 putahe ng pagkain at kinilalang isa sa pinakasikat na tagaluto sa buong mundo noong kanyang kapanahunan. Bukod sa telebisyon, nagkaroon din si Fu ng kanyang cooking school at nakapaglabas ng hindi bababa sa 30 cookbook at binansagan siya bilang Julia Child of Taiwan. Sa buong buhay ni Fu ay tila naging abala siya sa kanyang mga TV shows at pagluluto, kaya naman hindi na rin ito naalagaan ng kanyang kalusugan. Noong taong 2004, namatay ito sa kanilang bansa. 2 taon lamang ang lumipas mula nang i-ere ang pinakahuling episode ng kanyang programa taong 2002. Subalit bukod pala kay Fu Peimei, isa pa talaga namang tumatak sa bawat nanay at tatay noon ay ang Wok with Yan, at ang original nitong host ay si Stephen Yan. Mula sa kanyang mga nakakatawang mga biro habang nagluluto at ang babago-bago nitong apron na iba-ibang nakasulat sa tuwing siya ay magluluto, kuhang-kuha niya ng kiliti ng kanyang mga manonood, lalong-lalo na yung mga may hilig magluto. Pero ano na nga ba ang nangyari kay Stephen Yan matapos ang ilang dekada nitong pananahimik mula sa kusina ng telebisyon? Si Stephen Yan ay pinanganak sa Hong Kong. Siya ay isang Canadian television host na siyang host ng Canadian television cooking show para sa CBC television, ang Wok with Yan. Si Yan ay lumipat sa bansang Canada noong dekada 60 at nagmay-ari ng 2 restaurant sa Vancouver. Dinevelop niyan ang Wok with Yan katulong ang Carlton Productions sa Ottawa, na siya ding nag-produce noon ng The Galloping Gourmet at Celebrity Cooks. Subalit hindi ito naging patok sa mga manonood. Hindi noon masyadong impress ang network sa naturang mga palabas, pero dahil sa meron na din naman silang cooking show, na-discover nila si Stephen Yan at inoferan para mag-host ng isang cooking show sa kanilang bansa. Unang inere ang Yan's Working ng 2 season hanggang bago matapos ang dekada 70. Ang kanyang weekly shows na ito ay talaga namang tinangkilik ng maraming mga manonood at tinalo pa nito sa views ang Battlestar Galactica na ipinapalabas sa parehong oras. Dahil sa kasikatan ng show ay nabuo ang mas pinagandang Wok with Yan na unang pinroduce sa pagtutulungan ng Carlton Productions at Stephen Yan Productions. Una ito nung sinut sa Ottawa hanggang sa malipat ito sa Vancouver. Hanggang noong taong 1995, una itong inere sa CBC Television Network hanggang sa makarating na ito sa bansang Estados Unidos at Asia, partikular na sa Pilipinas. Sa mahigit 15 taon ng pag-ere ng Wok with Yan, nakagawa si Stephen Yan ng nasa 500 mga episodes. Bukod dito ay nakapag-produce din siya
ng isa pang cooking show. Ito yung Wok's Up, na kung saan nakagawa pa siya noon ng mga travel cooking episodes sa Thailand, Hong Kong, Japan, Walt Disney World, Malaysia, Singapore at Fiji. Noong 14 ng Mayo 1986, nakapag-release din siya ng isang 60 minutes show na nasa video cassette na may titulong Wok on the Wild Side, Wok with Yan Volume 2. Sa video na ito ay tinuro niya ang pagluluto ng iba't ibang mga putahe gaya na lamang ng prawns in a nest, egg rolls, sweet and sour fish, gold coin beef, hot and sour soup, ginger lobster at chicken with pineapple. Dahil sa kanyang kasikatan noon, naimbitahan din siya sa ilang mga Hollywood show tulad na lamang ng Late Night with David Letterman, Good Morning America, Live with Regis and Kelly at iba pang mga programa mula sa Amerika hanggang Australia. Matapos ang nasa mahigit kumulang 500 episodes ng kanyang programa noon, nasa na nga ba ito ngayon? Ang Hong Kong-born chef na ito ay nagturo ng nasa milyong mga nanay at tatay kung paano magluto ng mga Cantonese style na mga pagkain tulad na lamang ng beef and broccoli. Ang kanyang programang Wok with Yan ay inere sa CBC mula taong 1980 hanggang 1995. Mula nang matapos ang kanyang programa, marami ang nagtatanong kung nasaan na nga ba ang kwela at mahusay na chef na ito. Matapos ang halos 30 taon mula nang huling magluto siyan sa harap ng kamera, ang 85 years old na ngayon na residente na ng Canada ay muling nagbabalik sa spotlight, subalit hindi para magluto, kundi upang makipag-collaboration sa isang Toronto-based millennial nostalgia-fueled clothing brand na Retro Kid. Makikita ngayon ang mga kwelang banat niyan sa kanyang mga aprons noon sa mga damit ng naturang clothing brand. Ayon sa founder ng Retro Kid, nasa 6.5 taon umano nilang hinahanap siyan upang makipag-collab at sa wakas ay nakita din nila ito. Sa loob ng nasa 15 taong pagsasahimpapawid noon ng Wok with Yan, daan-daang mga aprons ang isinuot ng batikang chef na kung saan ang bawat isa sa mga ito ay may kwelang banat tungkol sa buhay at sa wok o ang taluhasi sa Tagalog. Pero ang talaga namang mga katagang tumatak noon na nakasulat sa apron ni Stephen Yan ay ang Wok's Up Doc, for your wok only 007, Wok goes up, must come down, Wok a doodle do, Wok up storm over wok, underpay wok, the heck, wok your butts off, Wok's tomato with you, at ang Wok on the Wild Side.